Sa kasalukuyan mga kapatid, muling nalagay sa sentro ng pandaigdigang atensyon ng Iran matapos sumiklab ang panibagong kaguluhan sa loob ng bansa. Hindi ito isang biglaang pangyayari kundi malinaw na bunga ng matagal nang naipong galit, pagkadismaya at tensyon sa pagitan ng Estado at ng mamamayan. Habang pilit na pinapanatili ng pamahalaan ng kaayusan sa pamamagitan ng puwersa at restriction. Ngunit unti-unti namang lumalantad ang tunay na lalim ng krisis na kinakaharap ng bansa. Ano ba talaga ang nangyari? Tuluyan na nga bang babagsak ang pamunuan ng Iran at hanggang kailan mapipigilan ang galit ng mamamayan? Ayon sa mga ulat kapatid, ang ugat ng kaguluhan sa Iran ay ang malalim na pagkabaon nito sa patuloy at lumalaking krisis pang-ekonomiya kung saan araw-araw itong nararamdaman ng karaniwang mamamayan. Sa harap ng matinding inflation, mabilis na humihinang halaga ng riyal at tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin, lalo pang sumisikip ang buhay ng maraming pamilya. Para sa marami, hindi na sapat at hindi na rin kapanipaniwala ang paulit-ulit na paliwanag ng pamahalaan na ang lahat ng problemang ito ay simpleng epekto lamang ng international sanctions. Sa mata ng publiko, malinaw na ang ugat ng problema ay hindi lamang sa panlabas kundi mas lalong nangyayari sa mismong loob ng bansa. Ang kakulangan ng trabaho at oportunidad, laganap na korupsyon at malinaw na disconnect ng political at economic elite mula sa tunay na kalagayan ng masa ang nagsisilbing mitsa ng sunod-sunod na protesta. Sa mga pangunahing lungsod tulad ng Tehran, Qum at Mashhad, mapapansin na mas organisado, mas koordinado at mas matapang ang mga nagaganap na demonstrasyon. Hindi ito may tuturing na tahimik na pagtitipon o panandali ang paglabas ng sama ng loob. Sa halip, lumalabas ang malinaw na diretsahang panawagan para sa malalim na pagbabago, hindi lang ng ilang pulisiya o opisyal kundi ng mismong buong sistema ng pamamahala. Dahil dito, tumugon ang pamahalaan ng Iran sa paraang matagal na nitong ginagamit sa mga ganitong sitwasyon, ang isang mahigpit at sistematikong crackdown. Pinalakas ni Khamenei ang presensya ng Revolutionary Guards at iba't ibang security forces sa mga pangunahing lungsod at hotspot ng protesta para ipakita ang lakas ng Estado. Iniutos niya ang maramihang pag-aresto, kabilang ang mga aktivista, estudyante at pinaghihinalaang organizer ng mga rally. Bukod pa riyan, sa ilang lugar, iniulat ang marahas na dispersal ng mga nagpoprotesta gamit ang puwersa upang mabilis na durugin ng mga pagtitipon. Kasabay nito, ipinatupad din ang mahigpit na internet restriction at social media shutdowns upang pigilan ang koordinasyon ng mga kilos protesta at ang paglabas ng impormasyon sa labas ng bansa. Ngayon mga kapatid, sa opisyal na narrative ng Tehran, ang kaguluhan ay inilalarawan bilang hindi basta-bastang usaping panloob. Ayon sa pamahalaan, ito raw ay bahagi ng mas malawak na foreign interference at planong destabilization ng mga Western country. Sa ganitong senaryo, madalas ituro ang Israel at Estados Unidos bilang umano'y utak sa likod ng mga kilos protesta na sinasabing gumagamit ng propaganda, pondo at covert networks upang pahinain ang Estado ng Iran mula sa loob. Sa naturang mga protesta, may ilang individual na inaresto at inakusahan bilang mga espiya o foreign agents na ipinapakitang ebidensya ng sabwatan laban sa rehimen. Ang ganitong uri ng taktika ay hindi na bago sa politika ng Iran at nananatili pa ring epektibo para makuha ang suporta ng mga loyalista at sa pagbibigay katwiran sa mahigpit na hakbang ng seguridad. Gayunpaman, para sa maraming karaniwang Iranian, malinaw ang kanilang pananaw, hindi dayuhan ang ugat ng kanilang pagdurusa kundi ang mismong sistemang namumuno sa kanila. Isang sistemang matagal na nilang nararamdamang sarado, hindi tumutugon at hiwalay sa katotohanan ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Habang patuloy na lumalala ang panloob ng krisis sa Iran, kasabay namang umiinit ang external pressure mula sa labas. Halimbawa, hindi humuhupa ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel lalo na sa usapin ng missile development at pinaghihinala ang nuclear capabilities ng Tehran. Sa parehong panahon, mas tumitigas din ang mga pahayag mula sa Estados Unidos na patuloy na nagbibigay babala laban sa anumang hakbang ng Iran na maaring magdulot ng destabilization sa rehiyon. Ang ganitong sabayang pressure mula sa loob at labas ng bansa ay isang mapanganib na kombinasyon. Kapag ang isang pamahalaan ay napipilitang magpakita ng lakas sa labas upang tabunan o ilhis ang atensyon mula sa kahinaan sa loob, tumataas ang posibilidad ng maling kalkulasyon. Sa ganitong sitwasyon, sapat na ang isang maling hakbang, maling mensahe o hindi inaasahang insidente upang sumiklab ang mas malawak na sigalot na mahirap ng pigilan. Sa kasalukuyang sitwasyon mga kapatid, isa sa kinakatakutan ng mga analyst ay ang posibilidad na gumamit ang Iran ng tinatawag na diversionary tactics. Kapag masyado nang mabigat ang pressure sa loob ng bansa, may posibilidad na ilihis ng pamahalaan ng atensyon palabas. Sa kaso ng Iran, maaaring gamitin ito ang mga proxy forces sa rehiyon gaya ng mga kaalyadong grupo sa Lebanon, Syria, Iraq at Yemen. Ang mga galaw ng Iran sa Middle East ay hindi kailanman hiwalay sa usapin ng internal survival ng rehimen. Ang panlabas na tensyon ay maaaring magsilbing pansamantalang distraction upang pag-isahin ang publiko laban sa isang external enemy. Ngunit maaari din itong mauwi sa mas mapanganib na senaryo, isang escalation na lampas sa kontrol at magbubukas ng pinto sa mas malawak na digmaan.
Hindi rin may kakaila ang papel ng information warfare sa kasalukuyang krisis sa Iran. Sa panahon ng social media at digital platform, mabilis kumalat ang mga ulat kung saan may mga pinapalaki, may mga binabawasan at mayroong mga tahasang idinisenyo bilang propaganda mula sa magkabilang panig. Merong mga video at testimonya na nagiging viral, ngunit hindi lahat ay madaling ma-verify, lalo na sa gitna ng internet restriction at mahigpit na kontrol ng Estado. Ginagamit ang impormasyon bilang sandata upang palakasin ang moral ng mga sumusuporta, pahinain ang kalaban at hubugin ang international na opinyon. Ngunit kahit alisin ang ingay ng propaganda at disinformation, malinaw na may totoong krisis na nagaganap sa loob ng Iran. Ang kasalukuyang sitwasyon para sa Iranian leadership ay isang matinding pagsusulit ng kanilang endurance at kakayahang kontrolin ng bansa. Hanggang saan nga ba nila kayang panatilihin ang kapayapaan gamit lamang ang puwersa at pananakot, sapagkat ang takot ay epektibo lamang sa limitadong panahon. Kapag unti-unting nawala ang takot at tumibay ang loob ng mamamayan, ang kanilang galit ay nagiging mas organisado, mas determinado silang kumilos at mas malalagay sa panganib ang pamunuan ng bansa. Kaya naman sa puntong ito, hindi na sapat ang simpleng pagdepensa gamit ang armas o presensyang militar. Ang tunay na hamon ay ang pagkakaroon ng political legitimacy o ang kakayahang patunayan sa mamamayan na ang pamumuno ay lehitimo, epektibo at nakatuon sa kanilang kapakanan. Kung hindi nito matutugunan ang hamong ito, kahit gaano kalakas ang puwersa, hihina ang pundasyon ng kapangyarihan. Sa panig naman ng mamamayan, ramdam nila ang pinaghalong takot at pag-asa sa bawat kilos at desisyon. Alam nila na malakas at handa ang Estado sa pagpigil sa anumang banta. Ngunit ramdam din nila na may bitak at kahinaan ng sistema, isang pagkakataon na pwede nilang samantalahin. Ang bawat protesta, gaano man kaliit o tila simpleng pagtitipon, ay nagiging simbolo ng pagbasag sa takot at pagsasapubliko ng galit at hinaing. Ngunit kaakibat nito ang malinaw na panganib gaya ng posibilidad ng pag-aresto, mataas na dispersal at iba pang anyo ng karahasan. Sa ganitong konteksto, ang pagpili na lumabas at lumahok sa lansangan ay hindi lang basta emosyonal na reaksyon. Ito ay isang maingat at kalkuladong panganib na pinapasa ng bawat kalahok. Ipinapakita nito ang determinasyon at tapang ng mga mamamayan, ngunit sa parehong oras ang mabigat na katotohanan ng panganib ay laging nakatambay sa likod ng kanilang mga hakbang. Maingat din na pinagmamasdan ng international community ang patuloy na krisis sa Iran. Mayroong mga opisyal na pahayag ng pagkondena, panawagan para sa restraint at paalala sa karapatang pantao, ngunit limitado ang direktang aksyon ng kanilang ginagawa. Ang Tehran ay hindi isang ordinaryong estado lamang, isa itong regional power na may kapasidad at kasaysayan ng paggamit ng mga proxy at direkta ring aksyon bilang tugon sa banta. Dahil dito, bawat salita, desisyon at hakbang ng mga banyagang bansa ay maingat na sinusukat at binabalangkas upang maiwasan ang hindi inaasahang escalation. Kung titignan naman sa mas malawak na konteksto, ang kasalukuyang sitwasyon sa Iran ay isang malinaw na refleksyon ng modernong krisis na kinakaharap ng mga authoritarian systems. Kapag ang isang pamahalaan ay hindi nakaangkop sa pagbabago ng lipunan at sa lumalawak na pangangailangan ng mamamayan, darating talagang sandali ng pagtutuos, isang punto kung saan hindi na sapat ang tradisyonal na kontrol at repression. Hindi ito agad-agad nagre-resulta sa pagbagsak, ngunit unti-unting nauubos ang espasyo para sa kompromiso at adaptation. Magkakaroon ng iba't ibang bahagi ang lipunan at kapag wala nang pumapagitna o ang balansing puwersa ng Estado at mamamayan, ang labanan ay nagiging mas matindi, mas organisado at mas mapanganib. Sa ganitong kalagayan, bawat hakbang ng pamahalaan at bawat kilos ng mamamayan ay may direktang epekto sa hinaharap ng bansa at ang kapasidad ng sistema na makapag-adjust ay nasusubok sa pinakamaselan at mapanganib na paraan. Mahalagang tandaan na ang kinabukasan ng Iran ay hindi lamang limitado sa loob ng mga hangganan ng bansa. Ang anumang malaking pagbabago, mapareforma man, revolusyon o kaguluhan ay agad na magkakaroon ng epekto sa buong Middle East. Dahil dito, ang kasalukuyang sigalot sa Iran ay hindi lamang binabantayan ng mga analyst at mamamahayag, kundi pati na rin ng mga military planners, intelligence agency at strategists sa buong mundo. Ang bawat sinyales mula sa protesta sa lansangan, hakbang ng pamahalaan o pahayag sa panlabas na politika ay sinusuri ng mabuti. Ang bawat galaw ay may potensyal na magbukas ng domino effect, kaya't ang pangdaigdigang atensyon ay nananatiling matindi at mabigat. Habang nagpapatuloy ang sigalot, nananatili ring bukas ang maraming posibilidad. Maaring mapigilan ang kaliwat kanang protesta at kaguluhan sa pamamagitan ng matinding puwersa at crackdown. Subalit ang ganitong hakbang ay maaring magdulot ng mas malalim na galit at hidwaan. Maaari din namang humantong ang krisis sa maliit o malalaking reforma, depende sa kakayahan ng pamahalaan na makinig at mag-adjust sa hinaing ng mamamayan. Ngunit mayroon ding posibilidad na lumala ang sitwasyon at sumabog sa mas malaking krisis na maaring magdala ng domino effect sa buong rehiyon. Sa kasalukuyan, wala pang malinaw na sagot kung alin sa mga landas ang totoong magaganap. Ang tanging tiyak ay ang Iran ay nasa isang kritikal na yugto. Isang yugto kung saan bawat desisyon, maliit man o malaki ay may pangmatagalang epekto sa hinaharap ng bansa at ng rehiyon.
Sa huli mga kapatid, ang tanong ay hindi lamang kung makakaligtas ba ang kasalukuyang rehimen sa matinding kaguluhan o tensyon, kundi kung anong uri ng Iran ang lalabas mula sa krisis na ito. Isa ba itong mas sarado at mas marahas na estado o isang bansang napilitang magbago dahil sa pressure ng sarili nitong mamamayan? Habang patuloy ang pagputok ng tensyon at bigat ng desisyon, iisa lang ang tiyak, ang Iran ay nasa isang critical na sandali, isang yugto na huhubog sa direksyon ng kinabukasan nito sa mga darating na taon at ang mundo ay walang magagawa kundi magmasid at maghanda. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito?